Naril to kasi ni JPE, yung mga DDS na yan, no? Nasabihan ng bobo. Hindi naman direktang bobo yung sinabi. Pero parang gano'n na nga ho, no? Mga kababayan. Sandali, ipakita ko nga sa inyo yun. Mamaya, hanapin ko. Pagkatapos natin ipakita to. Kung matandaan nyo, nung isang araw, mga kababayan, nag-post si JPE doon sa kanyang Facebook page, no? At medyo may pagbanat nga po ito doon sa mga DDS, doon sa mga trolls daw po ng mga Duterte. Dahil sinasabi niya dito, kung talagang matagumpay ang laban kontra droga, ay dapat nasunod yung mga batas ng maayos. Kasi po, sinasabi niya doon, di ba? Wala namang sinasabi sa batas natin na kapag napaghinalaan mo ang isang tao, pwede mo nang summary killing. Tegihin mo na. Kunyari, uy, ang payat nun, mukhang adik. O yari ka, halika, kulong ka. Yun, ganon. Kumbaga, merong konting banat kasi doon sa mga DDS, doon sa mga tagahanga ng mga Duterte, mga kababayan. So, ang ginawa ho nila, dahil nga po na real talk, nasaktan, inatake po nila, no? Sabi, attack by troll farm. Enriles Facebook account suspended after post on Duterte drug war. Bakit to, mga kababayan? Kasi yan lang ang kayang gawin ng mga DDS. Kapag hindi nila kayang talunin doon sa mga argumento, mga kababayan, report natin to si JPE kasi hindi natin kakampi. Ganun ho ang ginagawa nila, mga bossing. Wala eh. Kung dito nga lang ho, mga kababayan, sa comment section na lang natin. No? Kung dito na lang ho sa comment section natin, makikita nyo, 3, 4, 5 ang ating mga topic. No? Na pwede nilang sabihin kung ano yung dahilan nila kung bakit hindi sumasang-ayon sa atin. Tagalog naman lahat ng sinasabi ko. Ayoko mag-English. Dahil po baka pag nag-English ako, pagtawanan ako ng mga DDS. May pagka-Robin Padilla din ho tayo, mga kababayan. Pero dito sa, pag nasa ibang bansa ho kayo, yung English na yan, kahit balubaluktot yung English nyo, mga bossing, no? Kahit balubaluktot po yung mga English ninyo, basta naintindihan nila, wapakel sila dyan. Pero sa Pilipinas, kapag kayong sumablay ka lang ng konti doon sa grammar mo, hoy, ganito, ganyan, sisitahin ka na po agad. Ganyan katindi sa Pilipinas. Nakakatakot mag-English dyan. Dito, kahit na balubaluktot na yung English, sa Singapore nga tagal kong tumira doon sa Singapore, ha? Doon meron silang meron silang word na don't play. Sabi ko, play? Inanalyze ko kung ano ibig sabihin nila. Kumbaga, wag kang palaro-laro dyan. Pero wala pong nagsisita, uy, mali English nyo, uy, hindi tama yung English mo. Pero pag sa Pilipinas mo ho, gawin yun. Pag sa Pilipinas, nagkamali ka naggamit ng in, on, yung mga he or she, kadalasan po sa Pilipino, ganyan di ba? Minsan nababanggit natin he, pero she yung tinutukoy. Yala, sabi ni Beauty. Di ba? Chibay. Naalala ko pa yan. 7 taon ako tumira dyan mga kababayan. Tuloy tayo. Yung mga DDS, tingnan nyo dyan sa comment section. Ang dami nating dinidiscuss, ang dami nating pwede nilang i-disgusto. Sabi, Mark, hindi ako agree dyan. Kasi ganito, ganyan. Ang tanging ang tanging i-komento nila, bangag tong vlogger na to. Bayaran tong vlogger na to. Nasaan ang 20 pesos na bigas? Paulit-ulit lang ho sila doon, mga kababayan. Hindi ho nila kayang sumabay doon sa mga tinatalakay natin. Kaya po, ang ending nila, mga bossing,
O sige, report na lang natin yan para makaganti tayo. Ayaw nilang tumanggap, no? Nung kamalian, ayaw nilang tanggapin yung katotohanan na yung mga sinusuportahan nila, mga boss, wala na. Sabi ni Jonathan Monares, nasaan ang ICC nyo? Ilabas nyo na. Tapos kapag dumating yung ICC dyan, stress na stress ka. No? Nung kay Kibuloy, ganyan din yung sinabi nyo. Sabi nyo, sigaw kayo na sigaw. Kibuloy! Kibuloy! Pinagtatawanan nyo si General Torre, di ba? Humuhukay sa ilalim. Utangina, nung nahuli si Kibuloy, nag-iyakan kayong lahat. No? Parang nahuli yung poon ninyo. Wala na kaming sasambahin. Sok pa na sa oblo si Kibuloy. Di ba? Wala. Ngayon, naiinip kayo. Nasaan ang ICC nyo? Wala pa. Pero putangina, kapag yung nandyan na yung ICC, bigla na sigawan nyo. Wala na. No? Pinabayaan na tayo ng Pangulo. Iyakan na. Di ba? Huwag kayong mainip. Kayo naman, mainipin kayo eh. Pagdating ng tamang panahon, sok pa din yan. Pagdating ng tamang panahon, iyakan na naman kayo kagaya nung nangyari kay Kibuloy. Ngayon, nasasabi nyo yan, nakakapang-asar kayo, pero deep inside, kinakabahan kayo. Nagwo-worry kayo sa dating Pangulong Duterte. Kung sila nga hindi na magkaanda-ugaga kung paano sasagutin eh. Di ba? Kayo pa kaya? Kayo, mga BO-BO kayo. Di ba? Nasaan ang ICC nyo? Nandun sa dahig pa. Ang hintayin ninyo yung pagpasok ng Interpol at pagsabi at pagkausap sa PNP. Di mauubos ang panahon, sir. Kailan pa ang tamang panahon? Di ba ganyan din yung pinakain sa inyo ni Maharlika? Sa tamang panahon, ilalabas namin ang pulburon video. Utangin na to, mga DDS na to. Mga kababayan. Ayan na, tamang panahon. Binigyan sila ng araw. Eto, January 2, lalabas na ang pulburon video. Yung mga DDS naman, yari na kayo! Ganun. Bongbong Marcos, matatanggal ka na sa pagkapangulo. Hindi lumabas yung January 2. January 5 naman daw mga kababayan. January 5 daw, ilalabas. Hindi na naman lumabas. April! Diba yun yung lagi sinasabi ni Maharlika? Tamang panahon. Nung lumabas na po yung tamang panahon nila, parang kala mo yung mga naglalakad doon sa mga kanto, eto na, ang pulburon video namin. Wag ka. Isa si Jonathan. Sa napahiya. Kakasigaw ng pulburon video. Yun na yung pulburon video na ipinakita ho nila, mga kababayan. Di ho ba? Tayo, pag nagsabi tayo ng tamang panahon, makuhuli si Kibuloy. Ayun. Gusto mo si Dado. Susunod dyan si Dado. Di ba? Pag tayo nagsasabi, mga kababayan, nangyayari. Pag sila yung tamang panahon nila, ayun, yung deepfake na gawa-gawa ho nila, mga kababayan. Ay, nako. Nakita nyo, palso yung ano nyo dyan? Samahan nyo dyan? Tapos ayan, Enrile, inatake. Inatake nyo yung Facebook page niya. Bakit? Kasi hindi nyo kayang tanggapin yung mga sinabi niya na bobo kayo. Hindi man direktang sinabing bobo kayo, pero yun din ang ibig sabihin. Di ho ba? Dahil hindi mga makasabay sa argumento, hindi nila kayang pangatwiranan yung sinabi ni Enrile. I-ano na lang natin to? I-report na lang natin to? Di mo ba? Ganyan ang galawang mga DDS. Tingnan niya ulit natin. Ano na ba nangyari sa poll dyan? With 400 plus vote.
96, sabi dito, utu-utu ba ang mga DDS? Tangina, pati ho ano, no? Pati poll natin, pambwisit sa DDS. Utu-utu ba ang mga DDS? Oo, 96%. Nang nagsabi ng hindi, kasama si, ano pangalan mo? Kasama si Jonathan, 4%. Utu-utu nga kayo, no? Oh, nakita nyo ho, mga kababayan. Pero ako naniniwala ho ako, may mga leader-leader ho ito eh. Dahil nga doon sa nasaktan sila, na natawag silang eengot-engot, utu-uto, madaling mapaniwala, gullible, ano? O sige, ganito gagawin natin. Atakihin natin yung channel ni ano, o yung Facebook page ni JPE. Ayun. Di ba? Ayun, mga kababayan, iiyakan. Ikaw ba naman, masabihan ka, uto-uto, o di ba? Ito, ipakita ko pa sa inyo. Ayon daw po sa pag-aaral, mga bossing. Ayon sa pag-aaral, napag-alaman ng ang mga DDS ay uto-uto. Ayan, di ba? Ay uto-uto sa mga fake news ang mga Duterte o ang Duterte fans ayon sa pag-aaral. Saklap niyan, ano? Ang saklap niyan, isang nakakabinging realidad ang ibinunyag ng pag-aaral ng Boses Pilipinas na mas madali raw mahulog sa mga fake news ang mga Duterte supporters, lalo na yung mga umaasa lang sa Facebook kaysa sa legit na mga news source. Agoy. No? Sakit. Uto-uto. Ay, nako. Pati yung channel ni JPE, dahil nga po hindi nila kaya, i-report na lang natin. Mass report na lang natin. Yun po, yun lang ang kaya nilang panlaban. Pero yung sasabihin mo, sasabay po sa mga talakayan niya mga yan, wala ho, mga bossing. Wala po. No? Ang nananatiling patay gutom sa Pilipinas, mga DDS na lang ho. Bakit? 20 pesos na bigas lang ho ang laging isisigaw niyan sa inyo. Sila na lang ho ang natitira na reklamador sa presyo ng bigas. Di ba, mga bossing? Mga DDS na lang po ang nagtitimawa sa 20 pesos na bigas. Real talk. Bakit to? Government supporters, wala namang nagsisisigaw nun. Di ba? Mga kakamping, lalo na ho, wala. Baka mga jasmine rice pa yung mga yan. Mga kababayan. Di ba? Mga DDS. Nasaan na ang 20 pesos na bigas? Anyway, mga kababayan, magpapaalam na din po ako. 45 minutos na din po tayong nagtatalakayan dito. Mga bossing, at siguro bukas magpapagawa ko ng bagong salamin at sumasakit na ulo ko dito sa salamin na to. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.